Makalipas ng sumunod na mga dekada, noong 8 ng Agosto taong 1975, sa bisa ng Presidential Decree No. 765 ay nabuo ang Integrated National Police or INP. Ang lahat ng police forces sa Kapuluan ay pinag-isa at pinagsama. Ang Philippine Constabulary ay naging Philippine Constabulary Integrated National Police or PCINP. At sa bisa ng Republic Act 6975 noong Enero 29 taong 1971, sa ilalim ng panungkulan ni dating Pangulong Corazon Aquino, na isabatas ang pagkakasanib ng Philippine Constabulary and Integrated National Police. Ito ang naging daan upang magkaroon tayo ng isang police force sa bansa na national in scope and civilian in character. Ito ang Philippine National Police o ang pambansang pulisya ng Pilipinas. Noong 1991, after na graduate kami ng kolehiyo, tamang-tamang nag-merge ang PCINP noon. So kami yung mga unang-unang batches na recruit ng Philippine National Police. Dito sa Camp Crame, dito kami nag-apply bilang mga recruit. We're back to the same place sa Camp Crame, no? Dito tayo nagsimulang mag-apply. Kung natatandaan nyo, everyday andito tayo, umaga pa lang, nakapila na tayo dyan sa PTU ba yung tawag natin dati ron? Yung pag-apply namin dito sa Camp Crame ay hindi naging madali. Dahil siguro sa dami na rin ng mga aplikante. Yung pinalad na second batch ng Philippine National Police, batch 1991, pumasa. Pagdating natin sa Camp Castañeda, we underwent yung ang tawag doon nun is Police Basic Course, ano? Out of thousands of applicants na nag-apply dito, kami po ay napabilang sa batch ng class PNP batch 91 class 4, 5, 6, and 7. 325 tayo noon sa second batch. Nung nag-take out tayo ng July 16, 1991. For how many weeks? Dito tayo tumatakbo. Pag may nakasalubong tayong officers, hindi pa ganoon kadami yung mga officers na naglalakad dito, hindi katulad ngayon, ano? Jump off tayo, punta tayo ng Camp Castañeda, no? Nagbunga na yung paghihirap natin. Naalala niyo ba nandun tayo sa Castañeda kung paano tayo makatikim ng mga kalokohan na pinaggagawa natin habang tayo nagmamarcha sa barracks at kung ano-ano pa. After ng militaristics, pinagpases tayo. Pagbalik natin sa Camp Castañeda, may nag-aantay ng mga 6x6. Ayun, sinusundo na tayo ng SAF. Kami nag-training ng sapok. Kung aking babalikan yon, parang araw-araw impyerno sa buhay namin. We were the first company na dumapo doon. And then pagdating doon, nakita namin yung mga tiger, yung mga tigre nating AI. Then pagpasok namin sa loob, bit namin yon. Merong isa akong AI na hindi ko ma-recall. May dala-dala siyang tuta. Tapos, ang ginawa sa amin, pinagli-lips to lips namin yon. So, from there, yung nagkaroon ka ng mixed emotion, ano ba itong napasukan natin na to? But just the same, sa kagustuhan namin, kagustuhan ko talaga maging police at that time. By the way, during that time, wala pang anti-hazing law, kaya medyo free for all ang training noon doon.
dahil sa gusto kong makatapos, nilabanan ko lahat yun. At maganda naman naging resulta. Nakita namin na-treasure ko yung training ng SAP na talagang babaguhin lahat ng physical attributes mo, emotionally, physically. And then of course, yung spiritual upliftment mo. Sapagkat stability under pressure, and then naging experimental kami at that time. Tapos, pagdating ng alas 5, pagtapos ng reveille, tatakbo kami. Tapos may konting lag run. So, hanggang sa natapos namin yon, naging very strong kami. Eventually, after nung matatapos na kami doon, nagkaroon kami ng examination. Ang nakuha ko out of 100 is 98. So, yun yung training na talaga masasabi mo na talagang stability under pressure, tapos at the same time, gumagana pa yung utak mo. From Camp Castañeda, dinala kami at that time dyan sa training command sa Port Bonifacio. Tapos hindi ko makalimutan yung sinabi ni Jarbula nung nandun kami. Sabi niya sa amin, kayong mga pulis kayo. Kayo ba mga pulis? Iuhubugin namin kayo sa tamang pag-uugali at tamang pangangatawan sapagkat hindi kayo pulis. Sabi ganun sa amin. So kami nag-mindset. Yung point na dumating na kung mukha kami experimental, May grupo noon na nag-usap-usap regarding sa parang mass action na gagawin, ano? That was mga last week ng January. Pero yung exact date ng mass action na gagawin, wala pang definite date. So, kami lang tuloy ang training. And then, natatandaan ko noon during the first year anniversary ng PNP. dumating yung point na first anniversary ng PNP na andito sila, tapos naiwanan kami doon. Then all the while, biglang nagkaroon ng parang commotions doon sa mga ibang batchmates sapagkat naglalabasan sila. And then kami na lang natitira, inihintay nila ako. Sabi niya, may lumapit sa akin mga kabats doon na pumunta sa akin niya, sabi niya, Bats, alika na, umalis na tayo. Sa akin talagang ayaw ko. Kasi naka-mindset na ako eh. Ako yung tahimik lang at that time. So, yung point na yon, pumunta kami dyan sa Makati. Pagbalik namin ng Fort Bonifacio, we were surprised, kasi wala na yung mga kasama namin doon. Pati yung gamit ko, wala na rin. So, after that, I was informed na natuloy daw yung walkout, So, may mga dumating na bus. Accordingly, pinasusundo kami ni Mayor Binay. And then, dinala kami sa Old City Hall building, ng Makati. Doon, diniretso kami sa session hall. Natapos yun, pagbalik namin doon, lumalabas doon na ako yung nag-induce doon sa mga batchmates na mag-walk out. Isa ako sa pinakamatanda sa mga batchmates, kaya ang aking mindset doon is matured enough doon sa, naging decisive ako and then matured enough doon sa mga decision making. So after na mailabas yung mga hinaing ng mga tropa, we were instructed to return to barracks. Hanggang makatapos kami ng training doon, sa FOC, eto na, nagkaroon na ng movement na papuntang Mindanao, na hindi pa namin alam kung sa Mindanao. So, nung nandun ako sa C-130, nung chine-check na yung cargo, nung chine-check, naririnig ko, flares, mortars, 57 RRs, landmines. Nagtataka ako, anong gagawin ng mga mortars?
sa eleksyon. So sabi ko siguro Mindanao kaya medyo okay, baka kailangan nga doon. So pagdating namin doon, tuloy kami doon sa isang parang conference room, antay ulit. Maya dumating yung mga top brass ng Region 9. Sila General Mayo. At doon sinabi sa amin yung objective, no? Which is from there we will proceed to Basilan Island. Doon na kami sa Basilan. Ayun, napunta kami sa iba-ibang lugar, Sampini, Tipo-Tipo, Matarling. So wala kami nagawa dahil nga trabaho, ginusto mo yan, wala kami nagawa, pumunta kami ron. Sabay-sabay pa rin kami, lalo kami naging solid doon, lalo tumatag yung samahan ng grupo ron, na hanggang ngayon magkakasama pa rin kami. Kahit malayo sa pamilya, nilabanan ko yung lungkot. Ang ginawa ko, mga kasama ko rin na laro kami ng basketball, yan, para matanggal yung lungkot namin. Talagang yung paglayo na lang sa pamilya mo napakahirap na. Yung mapunta ka pa sa isang lugar na hindi mo naman inakalain na makakarating ka ron, na mayroon pang talagang gulo. Objective doon ay anti-criminality, lalo po sa anti-kidnapping, anti-illegal logging. Kami po ay napalaban, na-dispatch sa iba't ibang lugar sa Basilan Province at nagkaroon po ng iba't ibang operasyon kung saan po malalang pa po na isa sa amin ay nasawi ang aming kabas na si PO1 Gascon. So, nagtagal kami ng 17 days doon sa isla ng Kabingbing. Snipe lang ang laban doon eh. Araw-araw sa Ginoong Diyos, meron kang napapa-encounter kami noon. Hanggang sa yung last day namin doon, na pull out na kami doon sa lugar, doon na nagkaroon talaga ng matinding bakbakan. So, yun yung isang may kukonsider ako na memorable na experience namin nung while staying namin sa Basilan, yung encounter na yun. Doon din na binawian ng buhay o tinamaan yung ating isang kabats na si PO1 Gascon doon sa insidenteng yun. So after ng insidenteng yun, marami tayong napulot na aral. Alala nyo ba yung mga naging experience natin? Ako, hindi ko makalimutan doon kung paano natin na rescue yung mga detainees sa probinsya, Capitol, provincial detention habang nung ito'y sinunog. Kung saan nung gabing yun meron akong isang nailigtas nung binaril ko yung padlock ng detention cell na nag-iisa lang. Yung pala ang kaso is act of lasciviousness. Biro nyo, pag ako pumasyal ngayon doon at nakikita natutuwa yung taong yun. Nagpapasalamat na nabigyan pa siya ng pag-asang mabuhay at hindi siya napabayaang masunog. Naka-duty kami nung pareho, di ako sa Minsi. Biglang tawag ko pinarang 2 jeep. Responde kami kaagad. Ngayon, yung sakay ng 2 jeep, dinala na sa taas. Pagdating namin doon sa area, nasa lubong namin, puro mga kapatid nating Muslim yung nakasalubong namin. O, asan na yung, sir, nandun yung iba sa taas. Yung pala yun, yung 15 na Kristiyano, bit-bit na nung, puro lalaki yon. Di hinabol namin. Pag tawid namin, bago kami nakatawid doon, may isang ilog doon, may isang tulay. Binanatan kami doon sa yun na yung hinabol namin yung kumidnap na Padre Nacorda. Ang problema, merong barangay Tano doon na Muslim din, sumalubong sa amin, sir, nandito yung kwan. Parang nangyari doon, dinala kami doon sa Newgan, naligaw kami ngayon. Yun na yung maya-maya, narinig namin yung putok, pat. Pagtakbo namin doon, puta, nakabulagta na yung 15 katao na mga nakatali. Yun na yun, nasundan na yun, yung kinasan na yung operation na para i-rescue sila Padre Nacorda kasi naiwan silang dalawa Pagdating namin doon sa area na, sa subject na mismo, malapit na sa mga gabi na rin, yung mga alas 12 na ng gabi. Ang nangyari doon, nandun na yung nauna, sila tao pa, at saka yung mga ibang kasama natin. Pag-ahon nun, yun na yun, assault na lang yung 3 kubo. Puta, maya-maya, nakita ko nagkagulo doon, tapos flashlight sila ng flashlight. Sabi ko, huwag kayo maingay dyan kasi nandyan na yung kalaban. Naririnig ko na yung Tapos, ahunan na sila, ang bilis. Yung pala, natuklaw ng ahas si Captain Bubilis.
i-abort na yon. So, malis na kami, nakalayo na kami. Parang nahati kami, pagtawid namin sa ilog, yun na yun, narinig na namin yung puto, kabilaan. Kami sa gitna, hindi kami na-engage, no? Pero napadapa rin ako noon. Sabi ni General Layon, Birsa, tabi ka, tabi. Eh, paglingon kong gano'n, nakita ko sila Colonel Bart, parang sumisinyan na, ceasefire! Oh. Tinawag ko si General Layon, sir, ceasefire daw, nag-uusap sila doon. Puta ako noon, sumusunod ako kay General Layon, nakita ko si Taupa nakagano, akala ko nagpapahinga, akala ko pagod. Pagsilip kong gano'n, kasi nakagano, akala ko nagpapahinga, puta, bumubula na yung dugo dito. Inangat ko ngayon yung machine gun ko. Pagpurma kong gano'n, takbo si, Colonel Bart, saka si General Layon, takbo, Birsa, pinigilan lang ako, takbo sila, ang bilis nila. Ceasefire, kasi nagkatawagan na. Brigade, saka, kasi narinig ko sa radyo, mga sapyan, atin yan. Nag-aantay na lang kami ng helicopter, kukunin kami. Napansin ko rin na hindi na naka-upper garment sila, wala na silang kuhan. Parang inarbor yata. At saka hansap, wala namang hansap doon. Kasi kung hindi ko inawat yung ato, tuloy ang nila tuloy ang putok nila. Natsambahan lang nila sa Taupa kasi pag nauna si Taupa umahon nagkasalubong naka-helmet si Taupa. Puta, dito pa tumama, oh. Pero kung tutusin nga, kung mahina ang namin noon, maubos kami doon kasi walang cover. And sa katunayan, yung grupo namin noon ay pinarangalan ng medalya ng kabayanihan ni General Job Mayo ng Region 9. So sinalubong tayo ng banda sa isang pagkilala sa ating accomplishment doon sa Basilan. Actually, nung pinadala kami sa Basilan para sa isang misyon, kasi kasagsagan ng kidnapping ng mga ng mga pare, ng mga teachers sa Basilan. So pinadala kami doon actually without combat training. We are only equipped with police basic course and in SAP orientation. So sabi nga lang, nauna yung aming test mission bago dun sa training, proper training ng komando or yung SAPOC. Itatawag lang SAP operational course. So kinandak namin yung training yan dun sa Subic. So, pagkatapos na ng aming field duty. So, matapos yung ating kabanata doon sa Special Action Force we stayed there for 5 or 6 years. So, yung isang naalala kong pinakamasayang moment natin nung tayo nalipat na tayo sa NCRPO at nang isang umaga, nakita namin doon sa blackboard yung preference of assignment na pinapasignify kami kung anong district ang aming gustong puntahan. Sabi ko sa sarili ko nung araw, parang nananaginip ba ako? After all of these years na napunta tayo sa SAP, nakita ko yung doon ko na nakita yung WPD, UCPD, NPD, EPD. Hanggang sa doon, napunta na kami ng iba't ibang district, pinayagan na kami makapamili ng mga assignment namin kung saan sa bawat district kami napunta, iba na napunta na sa region. Naging productive ito namin yung aming pagkakasya sa mga district. So ako noon napunta sa QCPD. So doon na nagsimula yung ating journey. After our SAP, doon na nagsimula yung kung saan yung iba nating mga kabats napunta ng WPD, QCPD, EPD at iba pang mga district. Doon na namin experience yung talagang totoong trabahong pulis na gano'n. Nakakapanghuli namin ng kriminal, yung iba na-assign sa drugs, yung iba sa investigation, yung iba na-assign sa patrol. So iba-iba. So yun, lumawak yung aming connection sa ibang tao. Later on, nung magkahiwa-hiwalay na kami, I've heard magaganda yung posisyon nila. Surprisingly, yung iba nag-opisyal. Doon ko rin nalaman, may talent pala ang 91. At nabalitaan na lang natin, at doon, marami tayong mga kabats na naging PCO na. At tulad ng inyong abang lingkod, siguro sa natin, pagsisikap, marami tayong naging police division officer. So, aside to dyan, maraming pagkilala ang natanggap ng ating mga bats
na naging Best PNC of the Year, naging Best PC of the Year, at inyong amang lingkod, ako rin ay naging Country Outstanding Policeman in Service ng Metrobank last 2013. Nagkaroon ng opportunity. Sabi nga, chances and opportunities comes in so many different ways. Doon ako nagkaroon ng opportunity to become an officer. And then yun na, hanggang sa maging in the next several years, tinanggap ko yung kanilang yung pagiging overall president. And then this would be a meaningful event for all of us. We are man enough, we gain so much, we learn so much. Kumbaga, hinog na itong batch na to, batch 91, plus 4, 5, 6, and 7. Ang aming team is Kapit Basic. Kapatid ko, bahal ko, parang ganon. After natin na mapatunayan ang ating katatagan, ang ating paglilingkod under Special Action Force, naging maluningning o naging makinang din ang ating serbisyo. And now, meron ng superintendent. Soon to be a senior superintendent. I'm happy to see. Nag-develop. And part ako ng development nila. Na para sa iyo, huwag maiinig dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabihuan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pang nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tinghaling kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Na para sa iyo, huwag maiinig dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabihuan, hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pang nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tinghaling kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta
kayong lahat. Class 4, 5, 6, and 7, PNP SAP, Batch 91. Binabati ko kayo. Happy 25th years anniversary sa ating lahat. At sana mag-iingat kayo palagi sa inyong mga trabaho. At pagigiyang mabuti ang serbisyo sa publiko. At mga bats, God bless you all. And thank you for this opportunity na binigay ninyo sa akin na batiin ko kayo. Kahit matagal na tayo hindi nagkita-kita, nandito pa rin kayo sa isip at puso ko, mga bats. Sa puso ko, isa pa rin akong SAP na masasabi kahit na ilang taon na tayong wala sa serbisyo, mga bats. Okay, bats, mga bats, enjoy the rest of the night and more power. God bless us all. Mga kabats, kumusta na kayo? Happy silver anniversary sa ating lahat. Magamat malayo ako, hindi ko pa rin nakakalimutan na minsan nakasama ko kayo sa serbisyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya happy anniversary sa ating lahat. Thank you. So ito, darating na aming 25th anniversary at ako'y malugod na bumabati sa lahat ng class 4, 5, and 6, 7 na 91. Binabati ko kayo ng happy silver anniversary. More power and God bless us all. Makakalimutan mo nga ang iyong mga kapatid, pero ang mga kasama mo sa training at kung ilang taong kayo nagkasama sa hirap at ginhawa, hindi mo makakalimutan. Sa muli, sana sama-sama tayo isigaw, mabuhay ang Class 91. So sa Batch 91, PBC Class 4, 5, 6, and 7, salute sir, and happy anniversary sa ating lahat. Para sa ating lahat, Class 4, 5, 6, and 7, 91. Happy Silver Anniversary. 25 na tayong lahat. Sa lahat, happy 25 anniversary. At muli, happy 25th anniversary sa ating lahat. PNP SAP, Batch 91. Sa mga pinagsamahan, hirap at ginhawa. Sa lahat, sana hindi nyo makalimutan ang bawat isa. Para sa inyong lahat, happy 25th years anniversary. So happy 25th anniversary. PNP SAPC, Class 4, 5, 6, and 7. Mabuhay po tayo. Salamat po. So, sa mga batch 91, under class 4, 5, 6, and 7, napakabilis ng panahon. 25 years na. So, again, happy 25th year anniversary at mabuhay tayong lahat. Again, maraming salamat na imbitahan ako ng 91 sa kanilang celebration. I hope it will not stop the celebration. Meron pang 26 yan, 27, hanggang sa mag-50 kung buhay pa tayo. Happy anniversary. Malugod kong binabati ang mga kasapi ng Police Basic Course Class 4, 5, 6, 7 sa inyong 25th anniversary. Parang kailan lang, 1991 nang mula nang gumraduate kayo sa inyong course. At 1991 din, nung una tayong magkita, nang kayo ay pumunta sa Special Action Force. Kaya lang, medyo exciting at challenging yung ating unang pagkikita. Dahil nung magkita-kita tayo, kayo ay tumatakas at parang balak ninyong mag-awol papunta dun sa opisina ng dating mayor ng Makati. Pero nagkausap-usap tayo, naayos ang lahat. Eto na kayo ngayon. Marami sa inyo ang naging opisyal, marami sa inyo naging superintendent, at marami sa inyo nakatapos na serbisyo. Kaya sa inyong lahat, mabuhay sa inyong lahat. Sandali. May nakalimutan yata tayo.
Kala nyo ako si Flormata, no? Ako ang yung abad, si P. Otto Reneo Herrera Aka Ponga. Pero sabi ko, hindi ako titigil para labanan ang pagkawala ko sa aking serbisyo na mapapagtagumpayan ko rin na ako ay makabangon sa pagkawala ko sa serbisyo. Bigla na lamang sumipol ang isang matagumpay na pangyayari sa buhay ko na ako ay nakabangon sa pagkakadapa ko, na ibig sabihin ay nakabalik ako sa serbisyo ng taong 2013. Kayo mga nariyan pa na aking kabats, na nalalaman ko na lumalaban pa rin para makabalik sa serbisyo, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Well, mga kabats ko, as a matter of fact, ang aking order ng DILG at ng Civil Service Commission ay without loss right of seniority, without back full payment salary, benefits, allowance, and continuous service. Ika nga, wala akong broken. Walang gap, continuous service. Pasok Alimampagi ng warrior ng Mindanao na Hulusilu.